Mga minamahal na kapatid, napakaganda ng ating mga narinig sa umagang ito. Mula sa ating pambungad na panalangin, napakagandang paalaala sa atin. Sabi natin sa ating pambungad na panalangin ay, Ama naming makapangyarihan, lakas ka nang walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong makautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Parang sinasabi natin, Lord, totoo namang wala kaming magawa kung wala ikaw. Mahina kami kapag kami ay iyong iiwanan. Kasi ikaw ang may-ari ng lahat. Pati ang aming buhay ay nagmula sa iyo. Kaya ang ating dasal ay sana araw-araw tulungan mo kami. Yan ang sabi natin. Ang aming pagluhog ay iyong pakinggan. Araw-araw kami ay iyong tulungan upang kami ay makapagbigay sa iyo ng kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Yun yung sinasabi natin na wala tayong magawa kung walang Diyos, sapagkat sa Kanya nagmula ang lahat. Kaya ano man ang mangyari sa ating buhay, wag na wag nating kalimutan ng Diyos. Wag lang puro pagsisikap para umahon sa kahirapan at umunlad sa mamaterial na bagay at makamundong kayamanan. Dahil kung minsan ang mga iyan sa isang iglap ay madaling maglaho at mawala. Marami tayong makwento, totoong kwentong narinig tungkol diyan. Sikap ng sikap. Talagang 24/7 ang kanyang pagsisikap. Kasi mayroong hinahangad na maganda sa buhay. Tapos after how many years na kanyang pagsisikap, pagpa-check up na stage 4 cancer. Yung pinagsikapan niya ng mahabang panahon, kasi nakalimutan ng Diyos, yung pinagsikapan niya ng mahabang panahon, kuminsan 3 araw lang, kulang pa sa ospital. Kaya wag tayong maging kampante sa mapinag-iipunan nating mamaterial na bagay at makamundong kayamanan. Maging kampante tayo sa ating ugnayan sa Diyos. Kaya sabi natin, kami ay mahina kapag kami ay iyong iniwanan. Kasi siya ang ating tunay na lakas. Dinugtungan niya ng ating unang pagbasa. Sabi ng ating unang pagbasa, sabi ng Diyos sa mga Israelita, naalaala niyo ba kung ano ang ginawa ko sa inyo? Di ba kayo ay sinakop ng mga taga-Ehipto at kayo ay ginawang alipin? Naging alila kayo ng mga taga-Ehipto at pinahirapan kayo, pinatrabaho kayo ng pinatrabaho at inuusig kayo. Subalit, ano ang ginawa ko sa inyo? Kayo ay aking iniligtas. Kinuha ko kayo sa Israel, kinuha ko kayo sa Ehipto. At noong kayo naglalakad, di ba hinabol kayo ng mga taga-Ehipto? Tapos ano ang nangyari? Hinati niya ang dagat.
Tumawid doon ang mga taga-Israel at habang ang mga taga-Ehipto ay naghahabol sa kanila, noong nandoon na sa gitna ng dagat ang mga taga-Ehipto, ano ang ginawa niya? Ibinalik niya ang dagat. Natabunan ng dagat ang mga taga-Ehipto, iniligtas niya ang Israel. At sabi pa niya, magandang image, parang isang agila na kanyang kinukupkup ang kanyang mga inakay. Di ba? Nakikita niyo yung manok? Kapag merong agila, nakakain ng kanyang mga sisiw. Ano ang ginagawa ng inahin? Tinatawag niya ang kanyang mga sisiw. Tapos yung masisiw, kapag marinig niya ang tinig ng kanilang nanay, takbo sila ng mabilis kasi alam nila na sa panganib ang kanilang buhay. At anong gagawin ng mga sisiw? Susuksok doon sa ilalim ng pakpak ng kanilang nanay. At kahit anong hanap ng agila, hindi sila napapahamak kasi andoon yung nanay nila na nagpuprotect sa kanila. Subalit mayroong mga sisiw na hindi nakikinig sa tawag ng inahin. At anong nangyayari doon sa mga hindi nakikinig sa tawag ng inahin? Dinadagit sila ng agila at kinakain sila. Bakit napahamak sila? Kasi hindi sila nakinig at sumunod sa tawag ng inahin. Ganon din yung paalaala sa atin ng Diyos. Makinig lang kayo at sumunod sa akin. At yak, hindi kayo mapamahamak. Dahil mahal na mahal ko kayo. Dinugtungan ng ating ikalawang pagbasa. Ano ang sabi na ikalawang pagbasa? Hindi na kayo alipin ng Diyos. Hindi kayo na kaaway ng Diyos, kundi kayo ay nagiging kaibigan. We are friends of God. We are beloved friends of God. Pero ang tanong, anong klaseng kaibigan tayo ng Diyos? Tayo ba ay kaibigan ng Diyos kapag lang mayroong kinakailangan? Di ba? Mayroon tayong maganong kaibigan. Kaibigan lang tayo kapag mayroon silang kailangan. Ganun din ba tayo bilang makaibigan ng Diyos? Lumalapit lang tayo at naalaala lang natin siya kapag meron tayong kailangan. Mayroon din ibang kaibigan na naalala ng kaibigan kapag nakaranas ng kahirapan at mayroong matinding pinagdaanan sa buhay. At mayroon ding tunay talaga at tapat na kaibigan na anuman ang mangyari sa buhay ay hindi iniiwanan at kinakalimutan ang kaibigan. God is our best friend. We are the best friends of God. Subalit ang tanong, best friend din ba natin ang Diyos? Sana lang best friend natin siya. Na hindi natin siya kinakalimutan, hindi natin siya iniiwanan, kundi anuman ang mayari sa ating buhay, naging totoo at tapat tayo sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo, pinaalalahanan tayo na lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang maging Kanyang lingkod. Narinig natin na tinawag niya ang 12 apostol kasi nakita niya ang maraming tao na nakalupaypay at litong-lito. Sila ay katulad ng mga tupa na walang pastol. Kaya ang sabi niya sa mga tao, sagana ang aanihin, subalit kakaunti ang mag-aani. Manalangin kayo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng maraming manggagawa. Pray to the owner that he will send workers to harvest.
Isa po iyan sa ating mga responsibilidad. Magdasal po tayo sa Diyos na magpadala siya ng maraming tunay, totoo at tapat na maglilingkod. Nung seminarista kami dyan sa New Manila, from first year to fourth year, we are around 60 seminarians. Ngayon, yung seminaryo namin sa New Manila, only 10. Kasi kaunti yung pumapasok ng seminaryo para maglingkod. Ano kaya ang problema? Marami. Marami na ang hindi na-attract sa buhay paglilingkod. Kasi una, hindi niyo dinadala na ang inyong mga apo at inyong mga anak sa simbahan para ma-attract sila sa buhay paglilingkod. Ako, 5-year-old pa lang, palagi ako dinadala ng lola ko. Lalo-lalo na sa araw ng linggo para magsimba. Noong makita ko ang pari, ang ganda-ganda ng kanyang damit, ang nauna ko talagang sinabi sa lola ko, Lola, paglaki ko, gusto kong maging katulad niya. Tapos habang palagi akong dinadala ng aking lola, ang naka-attract din sa akin ay itong mga sakristan. Sumusuot ng puti-puting damit. Sabi ko kay lola, Lola, gusto ko rin na paglaki ko ay maging katulad ako nila. Natupad yun. Naging altar boy ako mula grade 3 hanggang second year college. Tapos, noong naging altar boy ako, palagi ako sinasama ng pari sa baryo. Lalo-lalo na pag piyesta. Wow! Gustong-gusto ko! Kasi pagkasama mo ang pari, ang sarap-sarap ng pagkain. Lahat ng masasarap ay ibinibigay sa pari. Siyempre, dahil kasunod ka ng pari, masarap din ang makukuha mong pagkain. Yan yung mga unang attractions ko kung bakit ngayon ako ay naging pari. Kung hindi siguro ako dinala palagi ng lola ko sa simbahan, baka wala ako dito. Kaya isa sa mga dapat nating gawin, ipagdasal natin at na maraming tawagin ng Diyos na maglilingkod. At kung may mga anak tayo at apo, palagi nating dalhin sa simbahan. Malay mo, sa pagdadala mo sa Kanya, tatawagin siya ng Diyos upang maglingkod sa Kanya at sa Kanyang sambayanan. Pangalawa, tayo ay pinaalalahanan na lahat tayo ay tinawag ng Diyos na maglingkod. Hindi lang kami, pati kayo rin. Mga magulang, tinawag kayong maglingkod sa inyong mga anak at pamilya. Kung teacher ka, tinawag ka ring maglingkod para sa mga estudyante. Kung ikaw ay barangay official, tinawag ka rin na maglingkod sa iyong barangay. At syempre, ang mga pari, mga relihiyoso, ay tinatawag para maglingkod, para palaguin ang buhay, pananalig at pananampalataya. Wala na ang 12 apostol. Sino ang magpakain sa mga nagugutom? Sino ang dadalaw sa mga may sakit? Sino ang magpainom sa mga nauuhaw? Sino ang pupunta sa mabilangguan? Sino ang magpahayag ng magandang balita? Walang iba kundi tayo. Tayong lahat na mabininyagan, pinatikan tayo ng krus. Palagi tayo nagbibinyag dito, maya-maya magbibinyag tayo. At maririnig ninyo habang kinukrusan sa ulo ng may lana. Ang bibinyagan, ano ang sabi? Ikaw ay nakiisa sa misyon ni Kristo. Ang pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta. Palagi ninyo yan naririnig dahil marami tayong binyag dito. So, ibig sabihin sa binyag, tayo ay
pinatikan na maglilingkod, makiisa sa misyon ni Kristo sa pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta. At paano tayo maglingkod? Una, kapag tayo ay maglingkod, kailangan mayroong kagalakan sa ating puso. Yung sabi nga ng mga sales lady sa SM, papalakpak sila, ano sabi nila? Happy to serve. Sana ganun din yung mataga-simbahan. Happy to serve. Happy ba kayong nagsiserve? Kung para sa iyo pabigat ang iyong paglilingkod sa simbahan, it's better to stop. Kung hindi ka masaya sa iyong buhay paglilingkod, bakit mo pinahihirapan ang iyong sarili? Kailangan may ngiti sa ating mga labi at may kagalakan sa ating puso ang ating paglilingkod. Hindi lang sa simbahan, kahit sa barangay. Kailangan ang mga barangay officials ngumingiti at may galak sa kanilang puso at kalooban na naglilingkod sa kanilang mga kabarangay. Kahit ang iyong mga estudyante ay pasaway, pero mayroon pa rin sanang excitement na magturo sa kanila. Kahit ang iyong anak ay pasaway, mayroon pa ring joy sana ang paglilingkod sa kanila. Na maghanda ng kanilang pagkain, magplantsa ng kanilang damit, maglinis ng bahay, at kung ano-ano pang gawain sa loob ng pamilya. Pangalawa, sa ating paglilingkod, napakahalaga ang kababaang loob. Sa paglilingkod, hindi po dito pataasan kung sino ang pinakamagaling at pinaka-the best. Sino yung pinakamalapit kay Father? Para sa akin, lahat kayo ay malapit. Wala akong pinipili. Walang favorite. Lahat kayo ay favorite ko. At kung ang ating paglilingkod ay para lang maging kilala tayo at palakpakan tayo, it's better to stop that paglilingkod. Kailangan ng ating paglilingkod ay mayroong kababaang loob. At higit sa lahat, ang paglilingkod natin ay kailangan mayroong puso, mayroong pagmamahal. Dahil kapag love na love mo ang iyong ginagawa, masaya ka at marunong kang magpakumbaba. Pero kung hindi mo mahal ang iyong paglilingkod, palagi kang aburido, reklamo ka ng reklamo. At kung minsan, mayroong galit sa iyong puso at kalooban. Mga minamahal na kapatid, mulit-muli, mahal na mahal tayo ng Diyos. Sunod lang tayo sa Kanya. At hindi tayo mapapahamak. Katulad ng isang inahin na kinukup-kup sa ilalim ng kanyang pakpak ang kanyang mga sisiyo, basta makinig lang at sumunod sa kanyang tawag. Tayong lahat ay best friends ng Diyos. Sana pagsikapan din natin na ang Diyos ay magiging best friend din natin. Ano man ang mangyari sa buhay, huwag na huwag kalimutan ang Diyos. Huwag na huwag talikdan ang Panginoon. Talikdan natin ang lahat, subalit ang Diyos ay huwag na huwag nating talikdan at kakalimutan. At higit sa lahat, tayong lahat ay tinawag ng Diyos na maglingkod. Manalangin tayo sa Kanya na magpadala pa siya ng maraming maglilingkod na may pagmamahal, na may kababaang loob, at ng may ngiti at kagalakan sa mga puso. Amen. Amen.